Ayos lang na mamatay ako sa pagtugis sa inyo. Pero hindi ko hahayaan na mapahamak ang taong siyang nagbigay ng panibagong pag-asa para sa aking buhay. Bulong pa noon ni Talas habang itinatali ang pulang bandana sa kanyang ulo na siyang sumisimbolo ng marka ng tribo ng Kalagkaya. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Kinalma muna ni Talas ang kanyang sarili at kumain muna siya habang nag-iisip ng mabuti kung papaano niya makukuha ng buhay si Mang Julian. At nang matapos na nga itong kumain, ay umupo pa siya noon ng mga ilang minuto sa bakuran nila ni Mang Julian. Habang naiisip nito ang mga taon na pinagsamahan nila mula nung nakita siya nito na gutom sa gilid ng daan. At habang nag-iisip siya noon, ay mas lalong tumitindi naman ang kanyang pagnanasa na mabawi ang matanda. At nang mga ilang sandali pa, ay nag-umpisa na nga itong maglakad papalayo sa bahay nila ni Mang Julian, papunta naman sa kabundukan ng Sumpabalite. Alam naman ni Talas kung saan na siya pupunta, sapagkat sa mensahe pa lang ng naorasyonang panyo na kanyang nahawakan ay nagpakita sa kanyang pangitain ang lugar na yun. At alam din niyang ang lugar na ito ay pugad ng mga aswang. Dahil alam ni Talas na ang tanging mga aswang na kayang gawin ng mga orasyon na pag-iiwan ng mensahe sa isang itim na tela o kahit sa bato pa ay ang mga tinatawag nilang lakdamon. Sa mga hindi nakakaalam, konting pagpapaliwanag lang sa kung anong uri naman ng aswang ang mga lakdamon. Sila ay mga sinaunang aswang na mayroon ding kakaibang kakayahan. At sa lugar ng Sumpabalite, ang lahi ng aswang na to ay mortal na kaaway din ng mga Kalagkaya. Kakaiba ang mga aswang na to dahil sa nararamdaman nila ang enerhiya ng isang mutya o anting-anting kahit na nakabaon pa ito sa loob ng katawan ng isang tao o nagtatangan nito. Kaya nga't ang pangunahin nilang gawain ay manguha o mangolekta ng mutya o anting-anting ng iba para mas lalong mapalakas at mapabata ang kanilang mga sarili at madagdagan na rin ang kanilang mga tangan. Mapagbalat kayo din ng mga ito. Kaya nilang maging isang bata o maging isang matanda, babae man o lalaki, para magpanggap na kunwari ay wala silang kakayahan na lumaban o manakit ng kapwa. Yung tipong parang maamo lang sila. Pero oras na nakalapit ka na sa mga ito, doon nalalantad ang kanilang tunay na lakas at kakayahan at magiging huli na bago ka pa makalaban sa mga ito. Alam ni Talas ang lahat ng bagay na yon dahil nung kasama pa niya ang kanyang buong tribo ay kadalasan na yun ang lahing nakakalaban nila, ang mga lakdamon. Kaya't habang naglalakad pa lang noon si Talas ay hindi mo naman siya makikitaan ng takot sa kanyang mga mata o muka, sapagkat tansyado niya ang oras ng pagdating niya sa kabundukan ng Sumpabalite. Tiyak na gabi na siya makakarating doon sa lugar. Bagay na alam naman natin na pabor sa pagiging Kalagkaya niya. Ngunit kahit ganun pa man, ay hindi naman siya nagkukumpiyansa ng maigi. Dahil alam niyang di rin biro ang mga lakdamon na kalaban. Dahil nga sa mga mutya na ninanakaw nila. At alam niyang yun din ang nais ng mga yun na gawin sa kanya. Siguro ay nalaman ng mga ito na halos siya na lamang ang natitirang Kalagkaya na nagtatangan ng mutya sa loob ng kanyang katawan. At sa tingin siguro ng mga aswang,
na makukuha na nila ang gusto nila sapagkat wala nang kakampi pa si Talas na mga kalagkaya. Nang mga ilang sandali pa ay nag-umpisa na ngang umakyat noon sa bundok si Talas. Sukbit pa rin sa kanyang lagayan ang kanyang punyal. Nung una pa lang ay nakakaramdam na siya ng parang pagkabulabog ng mga bantay sa kabundukan na yun na mga sari-saring nilalang. Naiintindihan naman yun ni Talas dahil nakikita niya mismo ang mga lalang na nakasipat sa kanya habang naglalakad ito sa kadiliman. Mga engkanto, maligno, tikbalang at iba pang uri ng mga lalang ng kadiliman. Pero di naman siyang magawang lapitan ng mga ito o bigyan pa ng tigalpo sapagkat habang naglalakad naman si Talas ay maraming nakabantay sa kanya na mga malalakas na kaluluwa at nakahanda siyang ipagtanggol ng mga ito oras na atakihin siya ng mga lalang doon. Kaya kahit gumagawa pa noon ng mga nakakatakot na tunog ang mga lalang dito, ay wala rin naman silang magagawa para bagatin o atakihin si Talas dahil protektado siya ng kanyang dugong kalagkaya. At nagdaan pa nga ang isang oras. Napatigil na noon sa paglalakad si Talas nang matanaw nito ang mga kubol na nasa parte din lang yon ng kabundukan. Malapit na yon sa kinatatayuan niya at ngayon din lang niya nakita ang klase ng mga tahanan na yon. Pero alam niyang yun na ang lugar na nagpakita sa kanyang wisyo nung mahawakan niya ang itim na tela. Dahil oo nga't matagal nang nakakalaban ng mga kalagkaya noon ng mga Lakdamon. Pero ngayon din lang nakita ni Talas ang pugad ng mga ito. Ramdam ni Talas na may mga matang nagmamasid na sa kanya ng mga oras na yon habang papalapit siya dito. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Pero ng mga ilang hakbang pa lamang, tatlong kalalakihan na may mga matitipunong katawan ang lumitaw na lamang na naglalakad mula sa karimlan ng kadiliman. Pansin ni Talas noon na nangingislap sa parang naipahid na langis ang katawan ng mga ito dahil wala silang damit pang itaas. Tumigil noon si Talas ng bahagya. Pagkatapos ay bunot niya ng kanyang punyal, ngunit agaran din naman siyang inatake ng isa sa mga yon nang napakabilis at nakaamba ang kamay nun na nakabuka ang mga palad sa mga matatalas nitong kuko sa mga daliri. Parang ang nais dakmain noon si Talas ng nilalang na yon, ngunit di man lang umilag si Talas sa pagsunggab sa kanya ng lalang na ito dahil tumagos lang ang lalang na yon sa katawan ni Talas at lumagpas lang sa kanya ng bahagya na parang dumampot lang sa hangin. At paglagpas nito kay Talas, umikot naman si Talas sabay baon nito ng kanyang punyal sa lalang. Nangisay ang nilalang na yon na parang nakukuryente naman sa pagbaon ni Talas ng kanyang punyal. At napahandusay na lang ito sa kanyang pangingisay. Ngunit biglang lumitaw naman noon ang dalawa pang lalang sa magkabilaan ni Talas at halos sabay na biglang dinakma siya ng mga ito sa kanyang leeg at katawan. Pero gaya ng dati ay tumagos lang ang mga kamay ng mga yun sa katawan ni Talas. At sa pag-atras ni Talas ng bahagya, kung kayo lang ang iharap sa akin ng pinuno nyo, magiging madali lang to para sa akin. Uwi ka niya, sabay.
bao ng kanyang punyal na magkasunod. Sandali ang lumipas matapos ang kaganapang yun. Bigla na lang bagsak ng katawan ng isang lalang sa gitna ng mga kubol sa maliit na baryo ng mga lakdamon. Ilabas nyo! Ilabas nyo si Tatay Julio! Dahil kung hindi, lahat kayo na nakatira sa baryong to ay uubusin ko at matutulad kayo sa kasama nyong to! Paghahamon ni Talas dahil dumating na siya sa maliit na baryo sa bundok ng Sumpa Balite at bitbit pa niya ang isang bangkay ng napatay niyang lakdamon upang gawing halimbawa sa mga aswang na nakatira dito. Nang segundo rin lang ang lumipas, nakarinig noon si Talas ng pagtama ng tungkod sa lupa at parang mabagal ang paglalakad ayon sa tunog ng tungkod. Kung pakikinggan mo ng maigi ang pagtama ng tungkod sa lupa, kasabay ng paglalakad ng may hawak noon. Hanggang sa lumitaw na nga ang isang walang saplot na matanda na pang itaas na damit. Halos mapuno na ng iba't ibang klase ng kwintas ang leeg nito. Mga maliliit na bato at may mga parang korting pangil ng hayop ang nakalagay na palawit sa mga kwintas noon. Nang makita yon ni Talas, nagwika ito ng, "Nasaan si Tay Julian? Ilabas mo siya!" Hindi agad na sumagot ang matanda sa tanong na yon ni Talas. Ngunit sa masamang ihip naman ng hangin ay ang paglitaw naman ng mga lalang na nagsilabasan sa mga kubol. Puro mga kalalakihan ang mga ito na may mga matitipunong pangangatawan. Nangingislap sa liwanag ng buwan ang katawan ng mga ito sa parang nagmamantika nilang balat. Pero alam ni Talas na isa yon sa ritual ng mga lakdamon. Dahil parang tao rin lang naman ang kanilang itsura sa tuwing sila ay nagpapalit ng anyo. Lumalapad lang ang kanilang mga katawan, tapos ay umuusli ng bahagya ang kanilang mga nguso dahil sa paglaki rin ng kanilang mga gilagid sa pagtubo ng kanilang mga pangil. Ngumisino ng matanda na malapit sa harapan ni Talas na hindi pa rin umiimik. Pero sa ilang segundo, "Talas! Talas! Andito ako!" Boses na pagsigaw ni Mang Julian. Napalingon noon si Talas sa di kalayuan at doon ay nakita niyang nakatali sa isang malaking kahoy si Mang Julian na may isang bantay sa tabi nito. Kasabay noon ang pagsasalita na ng matanda na kaharap niya. "Hoy, kalagkaya! Hindi ko akalain na pupunta ka nga dito dahil lamang sa ordinaryong taong to." "Pero ayos na rin lang dahil mukhang isinuko mo na lang ang iyong sarili ngayong gabi sa pagpunta mo dito. Huwag kang mag-alala. Makakaalis naman ng buhay ang tatay-tatayan mo dito sa aming kubol. Basta ibigay mo na lang sa amin ang natitirang mutya ng lahi mo na nasa loob ng iyong katawan." Kausap ng matanda kay Talas. Tumugon naman si Talas ng, "Mukhang hindi mo naiintindihan, tanda, kung anong ibig kong sabihin sa aking pagparito. Wala akong intensyon na magpahuling buhay sa inyo. At huwag mo na akong bigyan pa ng kondisyon sa mabantot mong bunganga. Ako ang magtatalaga ng kondisyon dito. Ibigay niyo sa akin ng maayos si Tatay Julian at aalis kami dito ngayong gabi na wala nang masasawi pa sa inyong angkan. Kagaya ng nasa harapan mo ngayon." "Napakalakas naman ng loob mo na magtalaga ng kondisyon sa mismong bakuran ko na mga lakdamon. Kung makapagsalita ka,
Akala mo naman ay sadyang napakalakas ng tribo mo. Nananakbo nga kayo at tumakas nung sinalakal lang kayo ng mga taong labas. Akala mo siguro ay hindi ko alam ang nangyari sa tribo nyo. Paubos na kayo, mga duwag na kalagkaya. Mga salita ng matanda na pangyuyurak sa katauhan naman ni Talas. Dahil dito, biglang nagpantigang tenga ni Talas at doon ay biglang nagdilim ang kalangitan sa tapat ng maliit ng baryo ng pagtakip ng napakaraming kaluluwang itim na naglipana sa baryong ito. Kasabay noon ang mabilis na pag-atake ni Talas sa matanda. Ang mga itim na kaluluwa noon ay agaran na inatake naman ang mga aswang na kasama nung matanda. Pinapasok ng mga ito ang katawan ng mga lakdamon. Pagkatapos ay parang nababaliw na lamang ang mga ito at sinasaksak nila ang kanilang mga sariling lalamunan gamit ang kanilang mahahabang kuko. Samantala, nasangga naman ng matanda ang punyal ni Talas nang hindi niya inaasahan sa kanyang pagsugod. Gamit din ang isang punyal na kagaya ng punyal ni Talas. Ano? Paano nagkaroon ng... Tanong ni Talas na hindi natuloy dahil sa biglang itinabig ng matanda ang punyal ni Talas sa pamamagitan din ng punyal niya at agarang bumelo ng pag-unday kay Talas. Di naman umilag si Talas at tumagos lang ang pag-unday nito sa hangin. Lumagpas noon ang matanda kay Talas, kaya naman umikot noon ng bahagya si Talas. Sabay unday niya rin ang pagsaksak sa kanyang punyal. Dali-dali naman siyang hinarap noon ng matanda bago dumapo ang punyal nito. Dahil dito, tumama ang punyal ni Talas sa dibdib ng matanda, ngunit hindi yun bumaon sa katawan nito. Ano? Kabal na kunat? Salita ni Talas at bigla ang may dinukot ang matanda sa sisidlana na nakasabit sa tagiliran ng bewang nito. Pagdakot niya ng laman noon, bigla niya yung isinaboy kay Talas. Ano? Bigas? Pagkabiglang wika ni Talas sa pagsaboy sa kanya ng bigas, kaya naman nagmadali nun si Talas na umatras. Ngunit mabilis naman na umunday ang matanda ng pagsaksak muli sa kanya. Nakatalon si Talas, ngunit nahabol siya at nadaplisan ng talim ng punyal ng matanda. Sa pag-atras ni Talas ng patalon, agad na napahawak siya nun sa kanyang braso na nadaplisan ng talim ng punyal ng matanda. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawang masugatan si Talas. Yun lang pala ang kahinaan nila sa tuwing gabi. Ang kahinaan ng mutya ng kalagkaya. Kailangan mo lang silang sabuyan ng bigas bago mo sila atakihin upang tumalab ang iyong patalim o pag-atake. Akala mo siguro sa tagal ng panahon na nakakalaban namin ang tribo nyo ay hindi ko pa alam ang kahinaan nyo tuwing gabi? Tawa at wika ng matanda. Sabay dakot niya ulit ng bigas sa kanyang sisidlan. Sige, sumugod ka, batang kalagkaya! Paghahamon pa nito. Natigilan naman noon si Talas sa pagkilos dahil alam niyang tama ang matanda. Kahinaan nila yun. Tsaka salipin na yun ng aswang. Ang matanda lang na yun ang di kayang pasukin ng mga kaluluwang itim ni Talas. Dahil siguro yun sa mga burloloy nito sa katawan na mga agimat umutya at napakakunat pa ng balat nito. Pero wala naman siyang pagpipilian. Dahil alangan naman na takbuhan na lang niya si Mang Julian o pabayaan doon. Kaya
Nakapagdesisyon na noon si Talas na gamitin ang buong kakayahan ng kanilang tribo. At dito ay nag-orasyon si Talas upang sumuni ng mga alaga niyang mga kaluluwang itim upang sumanib sa kanya. At yun ay para bigyan siya ng mga ito ng lakas at bilis ng isang halimaw. At sa ilang sandali nga ay naglipanan na ang mga kaluluwang itim sa buong palibot ng mga kubol. Nagpaikot-ikot ang mga yun kay Talas ng mga ilang segundo na gumagawa ng ingay na kumorte na parang isang itim na ipo-ipo. Napaatras pa noon ng matanda sa kakaibang enerhiya na umiikot sa hangin sa lugar. Hanggang sa isa-isa nang pumasok sa katawan ni Talas ang mga kaluluwang alaga nito. At matapos ang prosesong yun sa mabilis na ritual ni Talas. Anong nangyari sa'yo? Talas! Wika pa noon ni Mang Julian nang matanaw niya ang nangyari kay Talas. Kasi hindi na niya makilala si Talas sa itsura nito. Nakatayo nun na parang alambre sa tigas ang kanyang mga buhok. At namumula ang kanyang mga mata na halos sing-itim na rin ng uling ang buo niyang katawan. Mali ka ng pinangga, tanda. Bigkas ni Talas na naging garalgal na rin ang boses. Sabay biglang paglalaho nito sa kanyang kinatatayuan at biglang litaw niya sa likod ng matandang lakdamon. Ano? Pagkabigla ng matanda at ilag nito sa atake ni Talas. Nakailag pa naman noon ang lakdamon. Ang kaso lamang sa pagpuntirya ni Talas ng leeg nito ay napigtas lahat ng kwintas ng matanda sa kanyang leeg dahil sa kumawit ang mga yun sa talim ng punyal ni Talas. Sa pagbagal ng mga sandali, muling ibinelo ni Talas ang punyal at mabilisang baon nito sa dibdib ng matanda. Lumubog na yun sa katawan ng matanda dahil sa lakas na tangan ni Talas. Tunog ng matanda at nagawa pa nga nitong magpalit ng anyo sa pagkakasaksak sa kanya. Ngunit habang nakabao ng punyal ni Talas dito, biglang may mga lumabas naman na kamay ng mga kaluluwang itim sa katawan ni Talas na mabilis na humawak sa katawan ng matandang aswang at pumaloob yun sa kanyang katawan na parang hinuhugot ng mga yun ang kaluluwa ng matandang aswang. At ilang segundo lamang ang lumipas. Tuluyan nang namatay ang matanda. At sa mga natitirang lakdamon, isa-isa na yung pinagpapapatay ni Talas. Sige, lumapit ka at papatayin ko ang ama-amahan mo! Uwi ka pa nang nagbabantay kay Mang Julian noon. Pero mabilis din lang na pinatay yun ni Talas. Matapos ang pakikipaglaban ni Talas sa mga lakdamon, ay bigla na rin lang pumulas sa kanyang katawan ang napakaraming itim na kaluluwa. Napaluhod noon si Talas sa lupa nang nakaalis na ang lahat ng mga kaluluwa sa katawan nito. Nang hina siya. Kaya pala hindi niya ginagamit ang huling alas na yon ng kanilang tribo dahil sa nakakaubos yon ng lakas pisikal.
At kung hindi mo yun kayang kontrolin o kabisado, ay ikaw na mismo ang kakainin ng mga kaluluwang alaga mo. Pero sa huli ay umuwi ang dalawang buhay, si Mang Julian at Talas. Hindi ko akalain na ganun pala kahiwaga yung mga kwento mo sa akin tungkol sa'yo. Tungkol sa iyong mga kakayahan. Nakakatakot. Kausap no ni Mang Julian kay Talas habang naglalakad na sila pababa ng kabundukan ng Sumpabalite na akay si Talas. Basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat, Tay Julian. Tugon naman ni Talas. Ay, abay, buti na lang talaga. At may anak ako na kagaya mo. Tuwang wika ni Mang Julian. Ay, saglit nga lang. Wala ka pa bang balak na mag-asawa, iho? Para naman dumami pa ang lahi mo. Biro pa ni Mang Julian. Di ba? Pag nagkaanak ka ng lalaki, magkakaroon na ng bagong Talas mula sa tribo ng mga Kalagkaya. Alright, ang tindi nun mga kabagis ko, yun. So, yun muna ang kwento ni Talas sa ngayon. Abay, undas na pala bukas. Pesta na ng patay mga kabagis. Baka pwedeng makikararwa sa inyo dyan. Sabi sa Ilocano, makikararwa. Ibig sabihin, makikaluluwa. Parang ganon. Yung iba, ginagawa nilang biro yun eh. Sasabihin nila, makikarawa. Kayo nang bahala kung anong meaning yan. Makikarawa. So, ayun. Iiwang ko muna ang finale ni Talas. Salamat sa suportang tunay.